Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Pipino Street, Barangay Manggahan, lungsod ng Pasig, kung saan nandito si City Councilor King Cruz. At ito nga yun na pangalawang araw ng pangangampanya ng mga kandidato. Si Consi King Cruz ay nakaupo ngayon bilang City Councilor ng lungsod ng Pasig at tatakbo nga bilang Barangay Captain ng Barangay Manggahan. Bigan at interviewin nga natin si City Councilor King Cruz at malaman natin ang kanyang mga adigay. Yes ho, kamusta ho kayo? Ali Consi, pakilala mo na po. Yes ho, ako po si Konsehal King Cruz, ang kasalukuyang City Councilor ho ng Pasig City sa District 2 na tumatakbo po bilang kapitan ng Barangay Manggahan. Yan, Consi, kamusta po ang una at ikalawang pangangampanya? Masaya ho ang una at ikalawang pangangampanya ho natin. Nararamdaman ho namin yung masaya na pagtanggap ho ng mga tao. Natutuwa rin ho kami na nandito ho ang grupo po natin na goods na tumutulong ho sa ating pong pangangampanya. Kasama po ang Kabataang Giting ng Manggahan. At syempre, wini-welcome rin natin yung mga kasamahan rin nating mga independent na sumasama rin doon sa ating kampanya. Yan po. Ano po ba ang asahan ng mga taga-Barangay Manggahan sa grupo po ni Consi? Alam ho ninyo, nagkakaroon ho tayo ng pagtingin na paragi tayong naiiwanan o tingin natin ay hindi pantay yung serbisyong binibigay sa ating barangay. Layon ho ng aming administrasyon sa loob ng isang taon na makapagtayo ng 4 na barangay hall. Ang 4 na barangay hall na to ay magiging simbolo ng pantay at patas na pagtingin sa 4 na sulok ng Barangay Manggahan. Maglalagay ho tayo sa Kainito, Duhat Street, multipurpose ng Napico, ng annex ng Barangay Napico. Maglalagay ho tayo doon sa inalisan ng annex ng Pasig City sa tabi ng Karangalan na Simbahan, Immaculate Conception, na annex ng Karangalan Village, at magtatayo ho tayo ng karagdagang annex ng barangay sa loob ng Pasig Green Park doon sa Homeowners Association. Itong 4 na barangay hall na to ay magsisimbolo ng patas at pagtingin, direkta, mas mabilis na serbisyo. Nakita namin ang pangangailangan sa Barangay Manggahan na kailangan merong ambulansya itong 4 na barangay hall na to. Dapat merong 4 na barangay clearance kung saan hindi na magko-commute o mamamasahe yung mga tiga Napico. Meron na silang sariling annex dito sa Napico. Meron ng annex sa Green Park. Meron ng annex ng barangay sa Karangalan. Dahil gusto natin na ipakita na mas mabilis ang pagtugon ng barangay. Kung meron na tayong 4 na barangay hall, may 4 kang ambulansya, may 4 kang barangay clearance, may 4 kang na grupo, XO ng tanod, makakapagserbisyo tayo ng mas maayos sa Barangay Manggahan. Ayan po, Consi. Bakit po si Consi King ang kailangan maluklok bilang kapitan dito sa Manggahan? Yes ho, gaya ho ng sabi ni Mayor Bico, piliin ho natin yung tapat, yung mga obvious, yung tapat kesa sa magnanakaw, yung pong masipag kesa ho dun sa tamad. At piliin ho natin yung isa pang sinabi ni Mayor na matalino kesa dun sa mga bobo. Tingin ko ho, matatalino ho ang mga tiga Manggahan, matatalino ho ang mga tiga Napico, matatalino ho ang mga tiga Green Park, matatalino ho ang mga tiga Karangalan. Hindi ho tayo papayag na itong mga ganitong sitwasyon sa ating barangay, sa krisis pangpolitika ng barangay, ay mananaig ho ang kasamaan at ang mga mali. Ayan, Consi, marami po nagtatanong ng mga Pasigueño. Konsel po kayo ngayon. Yes po. Bakit niyo daw po naisipang tumakbo bilang kapitan? Alam ho ninyo, lumaki ho ako na anak ng isang barangay captain. Nakita ko ho yung legacy ng aking tatay na si Kapitan Chris Cruz. Gusto ko hong sundan ang yapak ko ng tatay ko na maiayos itong barangay namin. Kahit ho iayos ko bilang konsehal ng bayan ang Pasig, pero kung hindi naman ho maayos at nagaganap ho ang kaguluhan dito ho sa ating Barangay Manggahan, nakakalungkot ho na maririnig mo na nag-aaway-away sila. Naririnig mo na nasasangkot sa katawalaan. Naririnig mo na merong mga na-ombudsman at natatanggal. So gusto nating baguhin yung imahe ng barangay natin. At nagpapasalamat ako dahil meron akong mga nakatuwang dito sa laban na to, nakaparehas namin sa prinsipyo, kaparehas namin
sa pagtatrabaho, kaparehas namin sa pagsiservisyo. Yun ho yung gusto ho natin na hindi lang ho ako kakampi ni Mayor Vico, kundi kakampi rin ho ako sa prinsipyo. Okay, Konseki na, pwede bang makilala ang buong team ng Giting ng Manggahan? Yes ho, madali hong tandaan, meron ho kaming goods. Nandyan rin ho ang mga iba pa po nating kagawad. Ipapakilala ko isa-isa ang kasulukuyang kapitan ng Barangay Manggahan. Hindi lang ho ako yung nagsakripisyo. Konsehal ng bayan, naging kapitan ng barangay. Ngayon naman ho, meron ho tayong kapitana natatakbo bilang kagawad sa grupo ng Giting. Walang iba kundi si Kagawad Gloria Luwalhati. Kasama rin ho natin ang 3-termer ho na kagawad ho natin, Kagawad Olet Cruz. Ang kasalukuyan ho na presidente ng Napico Homeowners Association at nagsilbi ho na kagawad ng Barangay Napico nung nahiwalay ho ito, walang iba kundi si Olive Gaspe. Kasama rin ho namin ang naging principal ko nung elementary, ang naging principal ng Napico Elementary School, San Lorenzo Elementary School, Manggahan Elementary School, at kasalukuyang presidente ng senior citizen ng Manggahan proper, walang iba kundi si Principal Dora Medina. Ang nag-iisa at natatanging naiiwan na kagawad do ng Barangay Manggahan ay kasama rin ho natin. Talagang nagpapasalamat ho tayo na lahat ho ay nagtulong-tulong ho dito. Walang iba kundi ho si Kagawad Albert Sirat. Kasama rin ho natin ang mga kagawad gaya ho ni Bobby Hapin, ni Ray Malilay. Nandyan rin ho si Kagawad Totoy Coronel, Troy 14, Chris De La Cruz, Art Bentosilia, Kirk Kalubiran, Joy Camacho, Richard Lago, at marami pa pong iba. Wini-welcome po namin ang lahat dito sa Barangay Manggahan. Wini-welcome ho namin ang lahat dito sa Giting ng Manggahan. Ipapakita ho natin na kaya pala na mangampanya na walang away. Kaya pala na patunayan natin na pwede palang magsama-sama ang mga magkakalaban basta merong maayos na prinsipyo, may maayos na pangangampanya tayong pinaglalaban. Ayaw ho natin ng gulo sa Barangay Manggahan. Nakakapagod na ho ang away. Yung mga siraan, ine-expect po natin yan. Pero kami, maglalatag kami ng plataforma para iayos natin at baguhin natin ang imahe ng ating barangay. Yes po, maraming salamat po. Kasama rin ho namin ang mga SK ho namin. Ang SK ho namin ay madaling tandaan. Si SK Charles Toralba, Jam Idea, JC Crisostomo, Angel Portesa, Mosh Lidinho, Iris Sanyatan, Dominic Molieno, Ikay Paderogao, at syempre si Archie Bangoy. Yan ho ang mga kabataang tuturuan ho natin ng good governance dahil ayaw ho natin na ang mga susunod na leader dito sa ating barangay ay hindi ho maaayos. Gusto ho natin ng matino, mahusay at mga mabubuti pong leader dito sa ating barangay. Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes po! Yes po! Yan, SK, kamusta ang una at pangalawang pangangampanya? Actually, una-una siyempre nakakapagod pero worth it eh. First time po namin lahat. First time po halos lahat sa amin. First time po yung pagkakampanya. Nakakatuwa na ang dami palang kabataan na inaabangan yung kabataang Giting ng Manggahan. Actually, kapag pumupunta kami sa isang area, nakakausap namin, binababara namin yung kabataan. Sobrang dami nilang idea eh. Which is nagiging align naman dun sa advocacy at sa yung pinapaniwalaan namin. Kailangan lang talaga ng spotlight. Kailangan lang talaga ng mga kabataan na titindig. At actually, isa sa pinakagusto kong narinig sa kabataan na kasama nyo kami sa pagtindig. Kasi ayun po yung palagi namin sinasabi, hindi lang kami yung kabataang Giting ng Manggahan. Hindi lang ako yung Giting ng Manggahan. Lahat po tayo Giting ng Manggahan. Lahat tayo dapat magiting na titindig sa bawat karapatan at kapakanan ng kabataan sa barangay. Yan. Bakit kayo ang karapat-dapat na maluklok bilang mga SK, chair at mga kagawad? Actually, isa lang naman lagi namin sinasabi, bakit kami karapat-dapat na maluklok sa SK, sa Barangay Manggahan. Kami hindi po kami magkakakilala talaga. Nabuo lang kami sa isang prinsipyo. Naniniwala kami na ang paggogobyerno, lalo na sa sektor ng kabataan, dapat malinis, dapat tapat, dapat mahusay. At nagkaisa kami sa prinsipyo yun. Halos lahat sa amin naging student council leader. Halos
lahat sa amin mga youth community leaders. So doon po tayo sa may experience, doon po tayo sa hinubog ng panahon, doon po tayo sa maraming idea. Doon, panahon na po ng kabataan, ako naniniwala po naman ako na hindi ito laban ng kabataang giting. Hindi lang ito laban ng kabataang giting ng Manggahan, pati ng isang partido. Hindi lang ito laban ni Charles Toralba, pati ng isang SK chairman. Ito ay laban ng bawat kabataang Manggahan. Kaya sa mga kasama namin sa kabataan dito sa Barangay Manggahan, hinihikayat po namin kayo. Sama-sama po nating tindigan ito. Isang araw lang po ang magiging eleksyon. Pinipilit po namin na suyurin at makausap kayong lahat. Pero sa pamamagitan po ng mga ganitong interviews, matatap po namin kayo. Marami po kaming balak gawin at isa lang po yung sasabihin namin, pakikinggan po namin yung mga gusto nyo pang gawin. No, sama-sama po tayo. Hindi po natin magagawa yung lahat ng gusto nating plano. Hindi po natin magagawa yung mga magaganda nating advokasya kung hindi nyo po kami susuportahan. Pagbigyan nyo po sana kami dahil kami isa lang po ang gusto namin. Mas pagbutihin, mas palakasin pa ang sektor ng kabataan dito sa Barangay Manggahan. Ayan po. Maraming salamat, SK Chair. Maraming salamat po sa apat na areas po ng Manggahan. Hintayin niyo po kami kung hindi pa po namin kayo nasusuyod. Sama-sama po tayo. Titindigan po natin ang laban na ito. Maraming salamat po. Pwede po bang makilala ang buong team ng Giting ng Pasig? Yes po. Actually, Giting ng sa Manggahan. Kabataang Giting ng Manggahan po, ako po si Charles Toralba. Tumatakbo pong SK Chairman. Kasama po natin ang mga SK Kagawad. SK Kagawad Angel Cortesa, SK Kagawad Irish Sanyatan, SK Kagawad Archie Banggoy, SK Kagawad Dominic Dom Molleno. Nandito rin po ang SK Kagawad Moshley Dino, SK Kagawad Ikay Faderogao, at SK Kagawad JC Crisosto. Kami po ang Kabataang Giting ng Manggahan. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Sana hindi po ito yung huli. Magkita-kita pa po tayo sa mga kabataan po ng Barangay Manggahan. Atin na po ito. Kumusta ang pag-ikot natin ngayon na pangalawang araw ng pangangampanya? Siyempre, hindi madali. At lahat busy. Ang buong Pilipinas busy sa pag-iikot at pangangampanya. Ako naman, lumalaban ako bilang barangay kagawad. Dito sa Manggahan, sa awa ng Diyos naman, mula pa ng SK ako, hanggang tumakbo ako ng barangay kagawad. Natulungan po ako ng mga kababayan ko dito na 3 beses. Sa awa ng Diyos, wala naman po akong talo dito. Nabigo lang po tayo nang tumakbo tayo ng city. Naka 73,910 po tayo na boto doon. At malaki contribution ng Barangay Manggahan. Lagi ko sinasabi, ang aking politika ay utang na loob ko sa Barangay Manggahan at sa buong Pasig. Bihira po yung mabibigyan ng pagkakataon ng ganitong kalakaran ng pamumulitika. Pero tayo hindi lang naman kasi politics. Ang sinasabi natin, representante tayo ng laylayan. Pag sinabing laylayan, ako tiga-iskinita ko, naniniwala ako na meron tayong gagampanan. Meron sa akin nagsabi, ano daw ang nagawa ko sa Barangay Manggahan. Sabi ko, siguro naman hindi ako makaka-3 termino. Mula ng 2007 hanggang 2018, hindi ako makaka-3 termino. At nagsimula akong lumaban na ang tarpaulin ko 5 piraso. Tapos ang akin puro sako na. Kaya nga, yun. Ngayon, 53,000 ang butante dito sa Barangay Manggahan. Talagang nagpapasalamat ako sa COMELEC. Parang sa akin patungkol yung kanilang sa akin patungkol na kailangan wag kang gumastos ng malaki dahil wala naman talaga tayong igagastos. Kaya thank you po sa COMELEC dahil ako ang lagi kong tarpaulin. Kung meron mo kayo makikita, binigay na 30 pieces. Pero puro sako na po. Hindi pa ako naglalagay maigi ng mga sako sa paligid. At tinitiyak ko na 2x3 din siya para hindi ako makalabag sa mga panuntunan ng Omnibus Election Code patungkol sa COMELEC. Thank you po sa inyo. Sa aking kaibigan sa Pasig News Update. Salamat dahil nabigyan niyo ako si Bobby Hapin. Pinapakilala ko po ang aking sarili para sa Barangay Manggahan. Yun nga ang sinasabi ko na medyo may maingay. Pero kasama natin yan. Tulungan natin si Kapitan King. Okay?
Okay, mensahe natin sa mga kabarangay natin dito sa Manggahan. Okay. Barangay Manggahan, ang mensahe ko sa inyo, lagi nyo po kaming isama sa pagdarasal. Hindi lang ako, yung mga lumalaban dahil una, siguro 8 araw na lang ay matatapos na rin po ito. 1 day lang naman po ang eleksyon. Nakikita nyo naman po lahat kaibigan natin. Kaya wag din po kayong magkasira-siraan. Ang maganda plataforma. Nakita ko dito sa grupo namin ng Giting ay plataforma kasi maglalagay tayo ng 4 na extension ng barangay. Nandun yung barangay indigency, clearance, at sabi nga ng aming kapitan, yung karangalan na umaabot ng 75 pesos, isang way papuntang barangay hall ng floodway, at pag umuwi ka ay 150 na, hindi na mangyayari yun. Maglalagay din sa Napico, sa Green Park. Yun ang mensahe ko sa inyo, taga Barangay Manggahan. Ako naman po ay meron din akong kung tutuusin sariling programa, pero ang akin, sinasang-ayunan ko yung magagandang proyekto ng aming kapitan, Kapitan Kin, at 10 ng aking mga kasama. So, hindi po ako nababatay lang sa tarpaulin, hindi lang po ako nababatay lang sa mga pare-parnalyas. Mahalaga yun para makilala ka. Pero nasaksihan naman ng mga taga-barangay Manggahan, sila na rin kayo na rin po yung nakakakita ng ginawa po natin, kaya umabot po ako ng 3 termino na talagang nakita nila na hindi naman sapat yung aking pera, pero tinulungan nila ako. Kaya Barangay Manggahan, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Pasig News Update, salamat din po sa pagbibigay nyo ng, sa akin ng interview na ito. God bless you po at mabuhay po tayo lahat.